Ikaw ba'y naghahanap ng mura at kalidad ng mga power tools? Power tools na pwede mong gamitin para sa inyong construction project at magagamit din sa inyong woodworking project at kung kayo ay mahilig sa DIY. Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw kong ito, tayo po ngayon ay mag-unboxing ng isang produkto. Isang produkto na magagamit po natin sa inyong mga gawain pang-construction. Sa video po natin ito, ating pag-uusapan ang value for money ng produktong ito kung ito nga ba ay sulit sa kanyang presyo. Sa panahon ito, maraming lumalabas ng mga produkto na may mababang halaga, ngunit may mababang kalidad rin. Ngayon, tayo po ay maghahanap ng isang produkto na may mababang presyo, pero may magandang performance at maaasahan natin sa ating mga gawain. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Narito po ngayon sa ating harapan, hawak po natin ang ating Harden 12 volts cordless drill. So, testing po natin ito. At the same time, titingnan po natin kung ano yung laman ng box na ipinadala sa atin ng Harden. So, samahan niyo po ako sa video pong ito kung sulit nga ba ang pagbili ng ganitong klase ng power tools. So, ito na po ngayon yung laman ng ang ating box. So, bali may libre siyang case. Bukod dun sa box na pinaglagyan ng ating Harden cordless drill. So ito po yung kanyang 12 volts na cordless drill. So may kasama din po siya na extra battery. So maganda po kapag kayo po ay bibili ng mga ganitong mga cordless na mga power tools, pag meron po kayong extra battery, just in case na malobat, may chance pa po kayo na magagamit po yung extra battery. At the same time, yung trabaho po ninyo ay hindi po mapapatigil. So tuloy-tuloy po yung inyong trabaho. Kasama po yung ating charger. So ito po yung kanyang charger. Tapos ito po yung kanyang European cord. So sa ngayon po, usong-uso naman po ngayon yung mga ganitong klase ng cord. Marami na rin pong outlet na mabibiling ganyan. At the same time, pwede nyo rin pong kabitan ng adapter. Tapos meron po siyang user's manual. So ito po yung user's manual. Kagaya po nung sinasabi natin nung mga nakaraan nating video, no, napakahalaga po nito just in case na kayo po ay magsisimula pa lang gumamit ng product. So meron po kayong guide. At the same time, meron din po siyang warranty card. So ito po yung kanyang warranty card. Ito po yung kanyang user's manual. So ito po, laging papaalala sa inyo, iingatan po ninyo yung user's manual kasi unang-una sa maintenance at saka pagka kayo po ay merong gustong malaman regarding sa product, so nandito po yan nakasulat. So ito na po ngayon yung ating Harden cordless drill, no? Sa first impression ko po, isa sa nagustuhan ko po rito ay yung kanyang grip. So ito po, kung hindi pong makikita, itong part na to ay rubber. So malaking bagay po na kapag ka ang inyong mga power tools ay may maayos na grip, kasi kung halimbawa po pang matagalan na po yung trabaho, maghapon nyo pong ginagamit yung inyong mga power tools at maganda po yung kanyang grip, so komportable po siya, unlike po nung iba na ang handle po niya ay purong plastic, so madulas po. At the same time, itong part na to, no, pag maghapon nyo po siyang ginagamit, itong part na to, pag yan po ay purong plastic, so magkakapaltos po yung part na to ng kamay nyo. So dito sa kanya, no, maganda po yung kanyang grip kasi meron siyang rubber. At the same time, kung base po sa kanyang bigat, no, malalaman po ninyo na solid po yung build ng tools. So pag ganun po ang tools nyo ay parang solid po yung kanyang build, makakasigurado po kayo na maganda po yung kanyang motor sa loob. No, marami po kasi ngayon lumalabas ng mga product na ang gandang tingnan, pero pag binitbit po ninyo, pag hinawakan nyo pong ganyan, no, plastic na plastic, so magaan. Ang isa po sa nagiging indication noon, pag ganun po ang tools na inyo pong hinahawakan ay sobrang gaan, no, ang loob po niyan, yung motor, no, ay plastic. So kapag plastic po ang inyong motor, asahan po ninyo na yung product ay hindi magtatagal. So eto, base po sa experience namin sa paggamit po ng Harden tools, may na-review na po tayo last time na Harden tools din.
kung nagtagal po ba. So siguro ngayon mga nasa isang taon na higit na po siya at nagagamit pa po natin sa ating construction project. So masasabi ko po na maganda po ang quality ng hardened tools. Ngayon doon po sa magsasabi, sasabihin po nila, Kuya Jude, kaya po siguro mura po ang hardened tools kasi hindi po siya matibay. So yan po yung maling pananaw po natin pagdating sa mga tools. Hindi po porke sabihin natin na mahal ay magtatagal. Hindi naman po porke sabihin natin na mura ay hindi na magtatagal. No? Meron iba po dyan, mahal, pero hindi nagtagal. Ang galing! Ang galing! Tapos dito po sa part na to, kung inyo pong makikita, may mga number po, no? Ito po iniikot po 'yan. Ang tawag po sa ganitong part na to, ito po ay speed adjuster. So ang speed adjuster po na 'yan ay ginagamit po 'yan, no? Kung gaano po kabilis ang magiging ikot po ng kanyang chuck. Ito po. 'Yan. Ngayon po, kung halimbawa gusto niyo pong mabilis ang kanyang ikot, isasagad niyo po 'yan. So ganyan po. Mas mabilis po ang ikot, mas malakas. Ngayon po, no? Ito po, hindi po basta-basta po yan na basta na lang pinipihit dahil sa gusto nyo pong ng malakas, gusto nyo po ng mahina. May proper po na paggamit ng kanyang speed adjuster. Unang-una po, kapag kayo po ay nagdi-drill ng mga, halimbawa po, metal. No? Tip po yan kapag kayo po ay magdi-drill ng metal, hanggat maaari, sa lower speed kayo gagamit ng yung kanyang speed adjuster. Kasi kapag ang drill bit po ninyo, so ito po, kuha tayo ng drill bit. Ito po, kapag ang drill bit po ninyo ay binabarena nyo po yan sa bakal at masyado pong mabilis yung inyong speed adjuster, ang nangyayari po dyan, nasusunog yung inyong drill bit. So ito po, nasusunog po yan, nagbabaga yan. Ngayon, kapag yan po ay nasunog at nagbaga, lumalambot po yung talim ng inyong drill bit. So, ina-advise po namin, base po sa aming experience, sa aming matagal na rin po na paggamit ng mga produktong ganito, ng mga gamit na ganito, kapag kayo po ay magdi-drill, lalong-lalo na po kapag metal or steel ang inyong pagbabarinahan, so lagi nyo po siyang isiset sa lower speed. Kagaya po nito. Ganon din po yan kapag kayo po ay nag-i-screw, no? Mas kontrolado po ninyo ang takbo ng inyong mga screw, no? Mas kontrolado po ang pagbaon ng screw, kung saan nyo po siya ibabaon, kung ito man ay sa concrete, sa metal, o sa wood, mas kontrolado po ninyo kapag siya ay nasa lower speed. Ngayon, kung kailangan nyo naman po talaga na mabilis, so ito po, iniikot nyo po yan. So ikutin nyo po yan. At the same time, yan, meron din po yung adjuster sa taas. Kung kayo po ay nangangailangan talaga ng mas malakas na power ng inyong barena, so i-adjust nyo po yan from number 1 to number 2. So, base po sa aking experience, no? Base po sa mga ilang araw ko pa lang po ng paggamit ng hardened tools na kagaya nito na cordless drill. Ang isa lang po sa napuna ko rito ay wala po siyang hammer drill. So yung hammer drill po na yan, kung kayo po ay magbubutas ng concrete at masyadong matigas po ang inyong bubutasin concrete, so mga kailangan po kayo ng hammer drill or hammer setting. So dito po yan, no, may setting po siya na naka-hammer. So ito po, wala. Pero itatry po natin kung ito nga ba ay kakayanin niya magbutas ng concrete. So ito po ngayon, susubukan po natin kung kakayanin ba ng cordless drill na ito na magbutas ng konkreto kahit wala po siyang hammer setting. So susubukan po natin. Kung inyong makikita, no, kaya niya naman pong magbutas ng concrete. Halimbawa kung kayo po ay mag-i-screw lamang po o maglalagay ng maliit na butas sa concrete, so kaya niya naman pong magbutas. No, paalala po sa inyo, kung kayo po talaga ay kailangan nyo pong magbutas ng malalim at kayo po ay gagamit ng malaking drill bit, so hindi ko po ina-advise na ito ang gamitin nyo. Kasi kung ito po ang gagamitin ninyo, kahit anong ganda po ng product, no, na inyo pong gagamitin, kung nasa maling paraan naman po ang paggamit ng product, so sisirain niya lang po yan. So ina-advise ko po sa inyo, kung kayo po ay magbubutas ng malalim sa concrete o kayo po ay magbabaon ng nagaya po ng mga dynabolt, mga anchor bolt po na ibabaon sa concrete,
hindi ko po ina-advise na ito ang gamitin. Gumamit po kayo ng mas malaking klase ng barena. So ngayon susubukan naman po natin itong ating drill, no? Gagamitan po natin siya ng drill bit na pang metal. Itatry po natin kung kaya niya magbutas ng angle bar. So ito po kung inyo makikita, yung angle bar po natin, no, medyo makapal po yan. Pero titingnan natin kung kakayanin ng ating cordless drill bit ni Harden. So ito po ngayon kung inyong makikita, no, kaya pong butasin ng ating cordless drill yung yan po, angle bar. So kayo na po ang mag-justify kung matibay nga po ba, matibay at malakas nga ba talaga itong Harden na cordless drill. So kasi ito po, yan o, nabutas po niya yan. Kahit po maliit po, no, yung ating wireless na cordless drill ay kayang-kaya niya po yung butasan. So kung mahina po ang inyong tool sa pagbubutas ng ganitong klase ng mga bakal, ito po kasi ay matigas, no, dun sa mga kapatid natin na mga welder, alam po nila yan kung malambot ba ang angle bar o matigas, dahil ito nga po ay medyo may kakapalan. Yun, makapal po siya. So ayan. So bibigyan ko pa rin po kayo ng tip sa paggamit po ng inyong drill bit. Pag kayo po ay gagamit ng drill bit at kayo po ay magbubutas, kagaya po nito, itong part na to, no, ay kinabitan po yan ng nut. So ibig sabihin malaki po yung kanyang butas. Ngayon, para hindi po mahirapan yung inyong drill, ang gagawin po ninyo, bubutasan nyo po muna ng maliit, no, kagaya po nito. Yan, bubutasan nyo po muna ng maliit. So ito po, no, bubutasan, tapos isusunod nyo po. So yan, susundan nyo na po ng malaking drill bit. So kagaya po nyan, no, para po hindi po mahirapan ng gusto yung inyong drill, at the same time hindi rin po kayo mahirapan pag kayo po ay nagbubutas ng kagaya po nito na bakal. So yan po yung mga tip na kadalasan po naming ginagawa, no, sa aming mga project sa aming construction. So sa mga magtatanong, Kuya Jude, hanggang gaano naman kalaki na drill bit yung kayang ipasok dyan sa loob ng chuck ng inyong cordless drill na yan? So pag kayo po ay gagamit ng drill bit, so kaya po niyang ipasok dito sa loob ng chuck magmula po 1 mm hanggang 10 mm na talim ng inyong drill bit. So maraming pagkakataon po na magagamit ninyo ang drill bit na yan, no, kasi malaki yung butas ng kanyang chuck. So ibig sabihin maraming sizes ng drill bit ang pwede nyong gamitin dito sa ating Harden cordless drill. So ito din po yung ating cordless drill. So nagagamit din po natin to pambutas ng kahoy, o lalong-lalo na pag kayo po ay magkakabit ng mga concealed hinges, kayang-kaya niya pong i-drive yung Costner bit o yung hulso. Ito po yung pambutas ng kahoy o pambutas po ng inyong concealed hinges. So ito, kung inyong makikita, so kasyang-kasya, maluwag pa. Ayan. Yan. Pag kayo po ay gusto nyo po sa woodworking, so mapapakinabangan nyo rin po ito, no? Pwede rin yung pong gamitin sa construction project, o kung gusto nyo po na magdi-DIY, no? Malaking bagay po kasi na sa loob ng inyong tahanan ay meron kayong mga ganitong klase ng produkto magagamit po ninyo, no? Kasi may mga pagkakataon po kasi na may mga bagay na kaya na po ninyong gawin sa loob ng inyong tahanan, pero hindi nyo magawa dahil kulang nga po kayo sa mga tools. So ito po, isa sa mga power tools at hand tools na may re-recommend ko sa inyo, ang paggamit ng Harden. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na sa pagpili ng mga power tools at hand tools na magagamit nyo sa inyong mga construction project. Muli, ito po si Jude Rios. Thank you and God bless.